Okay. Kape na tayo, mga kapatid. Talaga masakit sa katawan yung ano. Hindi na nasasanay yung katawan ko dyan sa electric pan na yan. Good morning, Mami. Morning. Coffee. Kape tayo. Okay. Wala pang gising na ano. Wala pa. Mga anak at apo. Marami kaming nakatira dito, mga kapatid. Isang relihiyon. Ayan, ay gising na sila. Ayan. Nakalimutan lang na ano. Isara yung bintana nila. Ayan. Ilang pamilya kami dito. 2, 3, bali 4. 4 na pamilya, mga kapatid. Tatlong bahay na magkakadikit. Itong isa lipat tapos. Ayan, ewan ko kung kailan matatapos ito, mga kapatid. Kung kailan gustong matapos ng ating Panginoong Diyos yan, saka lang matatapos eh. Dahil tayo ay walang kakayanan na tumapos ng mga ganyang mga gawain. Ayun, mga kapatid, yung pagbabahay yan. Kailangan ka dyan talaga ng pera. Pundo, ang kailangan mo yan. Binibili lahat ang kailangan ng bahay, di ba? Tapos yung mga ano pa, pang-upa sa gagawa. Marunong ka tayo magbahay dahil yan gawa ko lahat yan Ayan yung dalawang yan. Ayan, ako lang gumawa niya. Ayan, katulong ko na yung anak ko dyan. Yung tindahang maliit. Kaya lang ayaw ng ating Panginoong Diyos na gumawa ako ng mag full time ako sa gawain na pang mapagkukunan ng kailangan sa araw-araw. Yung mga kwan lang, pasingit-singit lang na gawa pwede, pero yung magbababad ako, yung magbubuo na buong maghapon, tatrabaho ako lang. Ayaw ng ating makakatikim ako ng palo pag nagtatrabaho ko ng hindi ayon sa kanyang pinag-uutos. Gusto ng ating Panginoong Diyos pag nagtrabaho ako yung ayon sa kanyang utos, yung pagkakalat ng kanyang mga salita at yung pagpa-practice, ang tawag doon, yung sa English ay spiritual training. Alam niyo yung spiritual training, mga kapatid, yun yung araw gabi Bible ang inaatupag mo. Yun yung spiritual training, sinasabi no. Pinapractice ang ating espiritu sa pinapractice ng Espiritu Santo yung ating espiritu.
Yung naman tinatawag na ayon. Umaayon tayo sa Espiritu Santo pagka ganun. Hindi na tayo umaayon sa laman. Dahil yung hilig ng laman ay yung kung ano yung kagustuhan natin, yun yung ating ginagawa. Pag ganun yung ginagawa mo, yung mga kagustuhan mo, ay hindi ka na ayon sa Espiritu. Ayon ka na sa laman, mga kapatid, pagka ganun. At sabi ng ating Ama ay walang laman na maliligtas. Mga kapatid, ito yan. Comment na lang kayo at ay tanong nyo sa akin kung nasaan yung mga salitang yun na binabanggit ko. Yan ay pawang laman ng banal na kasulatan, mga kapatid. Yan lang, mga kapatid. Muli, magandang umaga sa inyong lahat at salamat sa inyong pagsubaybay, panonood, at ang pinakamahalaga yung pakikinig sa programang ito ng ating Panginoong si Isa o Ama.